Retirado na sa serbisyo ang grupo ni Tatay Henry mula Baguio City. Para ma-enjoy ang retirement, naligo sila ngayong araw sa isang resort sa Itogon, Benguet. Anila maganda raw ang mga resort sa lugar. Kaya naman sang-ayon siya na dapat maisaayos pang kalsada papunta sa mga resort. Di kalsada nga mag-apoid ay kiyas. Ganat to ay mayat mo simentado. Di agpapwilta nga, may dito resort ito naglipit. Ilawlawan ako maray tada, ikatonday pwesto ijetak no. Duri-duritso ti kutsing kulbada nga umay to. Tamo ka do ti turista nga umay dito nga aglangoy. Mga nga makapan ni beach, ito kung piman ti pag-asa nga paglangoyan. Matatandaan natin na noong nakaraang taon ay naibalita na rin natin ang konstruksyon ng kalsadang ito dito nga sa Barangay Poblasyon, dito sa Itogon, Benguet, kung saan nakatakda sana itong matapos noong November 19 noong nakaraang taon, pero hanggang ngayon ay ganito pa rin ang itsura nito. At kung makikita natin sa kanilang project billboard ay na-extend ito hanggang February 19 ngayong taon. Bagamat mayroong ginagawang konstruksyon din dito sa lugar, pero ibang proyekto na rin ito. Kaya naman ang katanungan dito ay kung matatapos nga ba talaga ito sa target date na in-extend ng kontraktor. Bagamat mayroon ng proyekto para maisaayos ang kalsada, palaisipan sa mga residente kung kailan ba ito masisimulan. Sa 4 na pahinang dokumentong natanggap ng RNG Luzon mula sa opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region, napag-alamang ipinatigil pala ng ahensyang konstruksyon ng nasabing proyekto. Ito'y matapos manawagan ng MG Samidan Construction na siyang kontraktor ng proyekto sa DPWH na pansamantalang itigil ang paggawa sa proyekto. Ito'y dahil pinoproseso pa raw ang mga kinakailangang permit at clearances sa proyekto. Sinimulan rin daw ang proyekto noong ika-23 ng Hulyo at July 8 nang itigil ito matapos aprubahan ng DPWH ang hiling na work suspension. Hanggang ngayon wala pa ring usad ang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 52 million pesos. Pero base sa Transparency Report website ng DPWH, makikita rito na nasa 8.34% na ang natapos sa proyekto. As of now, hindi naman pumapasyal dito yung kontraktor eh. Baka sa highway siya palagi nagpapalwap. Kasi wala naman kaming jurisdiction doon sa project eh. Kaya baka yun ang rason para hindi pumunta dito. Para magtanong kung ano ang kailangan, kung anong maitutulong ng barangay o ng munisipyo para yung project po ay tuloy sana. Pero based sa report po ng DPWH, parang nahinto po yan. Parang sinuspindi pa. Kung matapos yan, sa makumplito po, makinabang yung kwan. Pero pag hindi natapos yan, parang hindi magamit kaagad kasi hindi naman kwan yung kalsada eh. Hindi naman dire-diretso. Parang nahati lang. Hindi kompleto po yung pundo po para matapos yan, para maging diversion road. Sa kabila nito, nagkaroon din ng public consultation sa tanggapan ng munisipyo para sa mga proyektong gagawin sa bayan ng Itogon ngayong taon. Ang Project 2026 po andoon. Para at least ma-aware po yung mga barangay para alam nila kung saan mapupunta yung project. Saka sa tingin ko parang wala naman violent reaction o objection po. Sana yung mga barangay makipagtulungan sila para yung mga ibang papilis na kailangan, ibibigay po yan, katulad ng munisipyo, halimbawa building, kumukuha sila ng building permit bago sila magawa yung project. May 3 building ata, 3-4 sa Itogon. Sa Tukmo, sa Poblasyon, sa Birak po. Yan, 3. Nagpadala naman ng email ang RNG Luzon sa DPWH Cordillera para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang tugon dito. Matatanda ang isa ang MG Samidan sa mga iniimbestigahang kontratista ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga di umano ay maanomalyang mga flood control projects. Vanessa Bugtong, RNG News.